Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2151 hanggang Kabanata 2160. Kabanata 2151. Naghintay sila ng ilang sandali, ngunit walang sumugod palabas ng hukay. At unti-unti, ang mga tunog ng pagsabog ay naging mas madalang. Habang nakatitig pa rin ang lahat ng may pagkalito, ang kanilang mga mata ay napunta sa gilid ng hukay. Isang maliit na puting paa na may mga kuko na bakal ay tumaas na sa gilid. Ang mga kuko ay mukhang mabangis na matalas, ngunit ang paa ay kasing laki lamang ng kamay ng isang sanggol. Naramdaman ng maliit na paa ang paligid para sa isang pagkakahawak sa isang ibabaw. Nang mahawakan nito ang lupa at nagsimulang hilahin ang sarili paitaas, isang puting mukha na bakal ang naging nakikita. Ang mga mata nito ay pabilog at ang balat ay mukhang balat ng lotes. Nang ganap na itong lumabas sa hukay, nakita na ito ng lahat ng mabuti. Ang maliit na puting hayop ay medyo kahawig ng isang panggalan. Kasama ang buntot, marahil ay hindi ito lalampas sa 1 metro ang haba. Kung ikukumpara sa mga estatwang bakal sa paligid nito, ang puting hayop na bakal ay parang langgam. Matapos hilahin ng maliit na hayop ang sarili papunta sa ibabaw, ang matabang katawan nito ay naglakad patungo sa kanila. Hindi ito mabilis, bagaman. At ang buntot at puwit nito ay nanginginig na parang puwit ng sanggol. Tiningnan ni Hansen ang hayop na may kitang-kitang pagkalito. Maaaring mukhang panggalan ito, ngunit hindi naman talaga ito panggalan. Naisip ni Hansen ang isang nilalang na mas kahawig nito. Metal Eater. Naalala ni Hansen ang Metal Eater na kanyang pinag-ampun noon. Ang nilalang na ito ay medyo mas maliit kaysa sa Metal Eater na naging kaibigan niya, ngunit bukod doon, mukhang napakahawig nito. Kung isasaalang-alang na ang planetang ito ay nabuo ng buo mula sa bakal, ito nga ay maaaring isang Metal Eater. Ngunit ang sinasabi nito, ang laki nito ay nagpapahiwatig na ito ay isang sanggol. Marahil ay may isang nasa hustong gulang na nagtatago sa yungib. Nag-aalalang naisip ni Hansen. Kahit na ang nilalang na ito ay maaaring hindi eksaktong parehong species ng nakita ni Hansen sa mga santuwaryo, ito ay tiyak na parehong uri. Ang metal na nilalang ay mukhang tiwala habang naglalakad ito patungo sa mga paa ng isa sa mga estatwang bakal. Dakpin ninyo, sigaw ni Klinsmann sa kanyang mga kasamahan na estatwang bakal. Mayroon siyang mga kaparehong iniisip kay Hansen. Kung ang hayop ay anak ng isang bagay na mas mapanganib na nagtatago sa ibang lugar, gusto niyang dakpin ito agad. Ang paggawa nito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang destroyed na kumokontrol sa pinakamalapit na estatwang bakal ay nakarinig sa utos ni Klinsmann. Agad nitong inilipat ang estatwa upang kunin ang maliit na hayop. Ang hayop na iyon ay maliit at mabagal. Ang higanting estatwa ay mukhang mahihirapan sa pagkuha ng maliit na nilalang nang hindi ito dinudurog. Habang ang napakalaking kamay ay bumaba upang dakpin ang nilalang, wala itong magawa kundi tumitig sa kamay. Ngunit bago pa man bumagsak ang malaking kamay, binuksan ng nilalang ang bibig nito. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng lahat. Kahit na ang kay Hansen. Nakakita na siya ng maraming nakakatakot na nilalang sa kanyang buhay, at nakakita na siya ng maraming hayop na lumalamon sa iba, ngunit hindi pa siya nakakakita ng nilalang na kumikilos ng ganoon. Ang maliit na bagay ay napakaliit, ngunit nang buksan nito ang bibig nito, ang ulo ay naging napakalaki. Ang buong nilalang ay naging isang higanting bibig na bakal. Ang lalamunan nito ay parang isang madilim na bangin. Ang estatwa ay ilang daang metro ang taas, ngunit ang maliit na nilalang ay kinain ang estatwa sa isang kagat lamang. Ang tanawin ay lubhang nakakagambala. Mas nakakagulat ito kaysa sa isang langgam na kumakain ng elepante. Ngunit nangyari ito, walang palakpakan o pagdiriwang. Ang estatwang bakal na iyon ay nawala sa bibig, kasama ang piloto nitong destroyed. Isang kagat lang. Lumunok ang maliit na metal na halimaw at samuka ng masaya, at mga nakakapangilabot na panginginig ang nagsimulang tumakbo sa mga gulugad ng lahat na nagtipon doon. Kahit na ang mga destroyed na kumokontrol sa mga estatwang bakal para kay Klinsmann ay nanginag. Dinilaan ng maliit na hayop ang mga labi nito gamit ang isang mahabang dila, pagkatapos ay tumingin sa isa pang estatwang bakal na malapit dito. Tumalon ito pasulong. Patayin ninyo, sigaw ni Klinsmann.
Kinontrol niya ang isang estatwa na may 3 ulo at 6 na braso, at ginamit niya ito upang magpalabas ng 3 magkakaibang liwanag upang atakihin ang metal na halimaw. Ang ibang mga estatwang bakal ay gumalaw din upang atakihin ang nilalang. Mga alon ng apoy at yelo ang lumabas mula sa mga estatwang bakal upang itaboy ang hayop. Ang katawan ng maliit na nilalang ay biglang nabalot ng isang transparent na kalasag. Hinadlangan ng kalasag ang mga paparating na pag-atake at ganap na sinira ang mga ito. Hindi man lang nila nagawang kalugan ang transparent na kalasag. Sa isang pagsabog ng mga kislap, ang kanilang mga pagtatangkang pag-atake ay nawala. Metal Eater, ito ay isang Metal Eater. Nang makita ni Hansen ang kalasag na iyon, natanggap niya ang huling kumpirmasyon na kailangan niya na ang nilalang na ito ay isang Metal Eater. Ang mga kapangyarihang taglay nila ay masyadong magkapareho. Ang mga Metal Eater mula sa santuwaryo ay makakagawa ng mga kalasag na kagaya noon. Habang ang kalasag ng Metal Eater ni Hansen ay mas mahina, ang pagkakahawig sa pagitan ng dalawa ay halata. Katsa! Tumakbo ang maliit na hayop patungo sa pinakamalapit na estatwang bakal, at ang orihinal nitong nakakatuwang paglakad ay naging napaka-sinister na ngayon. Muli, binuksan nito ang bibig nito at nilamon ang buong estatwang bakal bago pa man makatakas ang destroyed sa loob. Mahirap isipin kung paano malulunok ng isang hayop na napakaliit ang isang estatwang bakal na kasing laki ng bundok. Lahat ng mga marquee ay nanunood ng may takot. Ang mga estatwang bakal ay may lakas na antas ng hari, ngunit isa-isa silang nilalamon. Sa kabila ng maliit na tangkad ng nilalang, dapat itong itaas sa Diyos. Tumakas! Sigaw ni Hansen habang pinapatay ang kanyang baisema. Nagmadaling tumakas ang lahat ng mga marquee sa lungsod. Sa harap ng isang nilalang na tulad noon, ang mga marquee ay walang kahit isang maliit na pagkakataon. Ang tanging opsyon nila ay ang tumakas. Ilang tao ang magbibigay ng sapat na pansin upang sadyang pumatay ng langgam. Sana, ang hayop ay interesado lamang sa Break Sky Doll, hindi sa mga mas maliliit na nilalang. Ito ang tanging pagkakataon ng mga marquee na makatakas. Patuloy na tumatakbo si Hansen, tinitignan ang kanyang balikat habang naglalakad siya. Ang katawan ng maliit na hayop ay muling protektado ng kalasag nito. Naglalakbay ito sa pagitan ng mga estatwang bakal. Ang mga estatwa ay nawala isa-isa. Nagpaisip ito kay Hansen, isang kagat, isang bata. Kahit na ang mga estatwang bakal na iyon ay kasing laki ng mga bundok, sa harap ng metal na nilalang, sila ay parang mga bata. Isang kagat ay sapat na talaga upang tapusin ang alinman sa kanila. Umaasa lamang si Hansen na ang metal na hayop ay hindi interesado sa mga nilalang na kasing liit at kahinaan ng mga miyembro ng kanyang koponan. Kung mayroon itong panlasa para sa kanila, tapos na ang laro. Ang tanging pag-asa nila ay ang Metal Eater ay mananatiling abala sa mga estatwa. Nasa pagkabigla sina Klinsmann at ang iba pa. Napagtanto na nila na ang sinabi ni Hansen ay totoo. Ang Diyos na Break Sky ay maaaring talagang natatakot sa nilalang na ito. Kung kaya nitong takutin ang isang Diyos na piling tao, sino ang nakakaalam kung anong mga kakayahan ng tunay na taglay ng maliit na nilalang? Walang pag-aalinlangan, umikot si Klinsmann at nagsimulang tumakas. Tinawag din niya ang mga destroyed upang gawin ang pareho. Ngunit huli na. Ang maliit na nilalang, isang kagat, isang bata, ay hindi nagtagal upang tapusin ang natitirang mga estatwa. Kabanata 2152. Napakatalino ni Klinsmann. Madali niyang inilayo ang sarili sa Break Sky Doll para matiyak ang kanyang kaligtasan ng malunok ang construct. Ngunit habang nasa ere pa si Klinsmann, ang dila ng maliit na hayop ay sumugod at sinunggaban si Klinsmann, pagkatapos ay hinayla siya pabalik sa bibig nito. Wala man lang pagkakataong sumigaw si Klinsmann. Akala ni Hansen na ang mga Break Sky Doll ay makapagpapaantala sa Metal Beast, bibigyan ng mga marquee ng sapat na oras para makatakas mula sa lungsod na bakal. Ngunit nang tumingin siya pabalik, nakita niyang lahat sila ay nawasak na. Naging lalo pang malungkot si Hansen nang mapansin niyang ang Metal Beast ay humahabol na sa kanila. Ang katawan ng nilalang ay medyo mataba, at orihinal na mukhang isang uri ng modernong eskultura na gawa sa bakal. Hindi na ngayon. Ngayon, mukhang isang demonyo na gustong-gusto ang kanilang dugo. Nang makita itong papunta sa kanila, lahat ay nakaramdam ng isang malaking panginginig na dumaan sa kanilang mga gulugod. Magsipagkalat kayo, sigaw ni Khan, bago lumingon para tumakas sa ibang direksyon. Napagtanto din ng ibang mga lahi na ang paghihiwalay ay ang kanilang pinakamagandang opsyon. Kailangan nilang tumakas, ngunit kung sabay-sabay silang tatakbo, malulunok sila ng hayop sa isang kagat lamang. Sa pamamagitan ng pagkalat, may pagkakataon na ang ilan sa kanila ay makakaligtas.
Ginamit ni Yuya ang kanyang mga marka ng espada upang ipaalam sa lahat ng estudyante ng Sky Palace ang direktiba na magkalat. Ang grupo ay nahati sa 10 magkakaibang koponan. Ang koponan ni Hansen ay may 9 na tao. Muling sumulyap siya sa kanyang balikat at ang kanyang mukha ay dumilim. Ang maliit na hayop ay iniwagayway ang puwit nito sa likod ng kanyang koponan. Putang ina, hindi ako pwedeng maging ganito kaswerte. Maraming marke dito, kaya bakit tayo ang pinipili nito? Naramdaman ni Hansen na parang ang kanyang swerte ay mas masama kaysa dati. Ang bagay na iyon na makakakain ng mga Break Sky Doll na parang merienda, kaya ang Demon Bog ni Hansen na si Baisema ay marahil ay hindi magagawa ng marami para pigilan ito. Mamamatay siya kahit ano paman. Mags ipagkalat, wala nang nagawa si Hansen kundi alisin ang kanyang koponan. Gusto niyang matiyak ang kaligtasan ng maraming tao hanggat maaari. Mukhang nilalaro sila ng Metal Beast. Hindi ito papunta sa kanila sa buong bilis nito. Kung ginawa nito, nahuli na sana sila. Natanggap ng mga estudyante ng Sky Palace ang utos at nagkalat na naghihiwalay para pumunta sa iba't ibang direksyon. Lumingon si Hansen para tingnan muli ang Metal Eater at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Ang halimaw ay humahabol pa rin sa kanya at sa kanya lamang. Sa susunod, hindi na ako makikipagtulungan sa kahit sino. Ito ay isang talagang nakapanghihilakbot na swerte. May ilang daang tao dito mula sa iba't ibang lahi. Hindi ako ang pinakamalaki o ang pinakamaganda. Kaya, ano ang nagawa kong mali para makuha ang napakaraming galit ng nilalang na ito? Tinawag ni Hansen ang pulang ulap at mahigpit na hinawakan si Bauer. Tumalon siya sa ibabaw ng mount at inutusan itong tumakas. Ang buntot ng pulang ulap ay parang usok na pulang ambon. Gumalaw ito na parang pulang liwanag, at ang bilis nito ay mas malaki kaysa sa karamihan sa mga dogs. Ngunit madali itong nahabol ng maliit na hayop at papalapit na ito ng husto. Bakit hindi mo habulin ang mga mas mabagal? Bakit ako? Naramdaman ni Hansen ang matinding kalungkutan sa sandaling ito. Habang papalapit ang nilalang, wala talagang ideya si Hansen kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad, ang hayop ay tila hindi nagmamadali na kainin siya. Mas parang pusa na humahabol ng daga, hinayaan nitong mauna siya habang hinahabol siya. Nang makita na malapit ng makatakas ni Hansen sa higanting lungsod ng metal na Diyos, nagpa siya ang nilalang na bumilis. Binuksan nito ang nakakatakot nitong bibig. Hindi na kailangan nitong lumapit para lunukan si Hansen dahil madali itong mahuhuli ng dila nito. Dong! Sa isang huling pagtatangka, tinawag ni Hansen ang kanyang Demon Bog na si Baisema upang harangan ang pag-atake ng dila ng nilalang. Sa kabutihang palad, ang dila lamang ang ginamit ng hayop para sumalakay, habang nanginginig ang Baisema at gumawa ng isang nakakagulat na tunog. Parang malapit na itong masira. Nakaramdam ng panginginig si Hansen. Dahil hindi nahuli ng hayop si Hansen gamit ang dila nito, binuksan nito ang malaking bibig nito. Naramdaman ni Hansen na parang natatakpan ng bibig na iyon ang langit. Pinunasan niya ang marka ng kanyang espada at pinainit ang kanyang Blood Pulse Sutra. Pagkatapos, sinipsip ni Bauer pabalik ang pulang ulap sa kalabas, at bumalik sila sa mga santuwaryo. Lumitaw siya pabalik sa kanyang tahanan sa Alliance. Tinapik niya si Bauer sa balikat at bumantong hininga. Napakaswerte ko na nakaligtas ako. Ngunit kung hindi ako makakaalis sa Metal World, hindi ako makakabalik sa tamang Geno Universe. Dapat ba akong bumalik doon mula sa isang gate sa mga santuwaryo? Kung gagawin ko iyon, mapupunta ako sa walang lamang sistema. Alam ni Hansen na ito ay magiging isang mas masamang pagpipilian kaysa sa direktang pagbabalik sa Metal World. Ang Metal World ay may isang nakakatakot na kaaway lamang, ngunit magkakaroon ng higit pa sa isa sa walang lamang sistema. Kailangan nating maghintay. Sana, kapag bumalik tayo, mawawalan na ng interes sa akin ang halimaw at babalik sa hukay kung saan ito lumabas. Pagkatapos, iiwanan ko ang higanting lungsod ng metal na Diyos at tatakas sa Metal World. Sinubukan ni Hansen na aliwin ang sarili. Ngunit naisip ni Hansen, ang hayop na iyon ay dapat na parehong uri ng nilalang gaya ng aking sariling Metal Eater. Interesado kaya ako kung pareho ang kanilang wika. Marahil ay maaari kong dalhin ang Metal Eater doon para makipag-usap sa Metal Beast. Marahil ay may maayos tayong magawa, kaya makakaalis na ako. Matapos maisip ito, dinala ni Hansen si Bauer para makita ang Metal Eater. Nakatira ang Metal Eater sa isang inabandonang bodega. Gusto sana ni Hansen na sumama sa kanya ang Metal Eater, ngunit ang maliit na lalaki ay matigas ang ulo na manatili sa bakal. Madalas na pinupuno ni Hansen ang bodega ng bakal, at sa lahat ng bakal na iyon, gumawa ng tahanan ang Metal Eater. Kumain din ito ng sagana nito.
Sa kabutihang palad, si Hansen ay napakayaman. Ang isang kagat ng Metal Eater ay maaaring magpalugi sa isang ordinaryong pamilya magpakailanman. Pinag-aaralan ng Metal Eater ang kakayahang konsyum na dinala ni Hansen pabalik sa mga santuwaryo kasama niya. Ang metal nitong katawan ay nagiging itim. Sa ngayon, natutulog ang Metal Eater sa isang kama ng hilaw na bakal. Parang dragon na natutulog sa ibabaw ng kayamanan nito. Hindi ito masyadong malaki, mga 2 metro lang ang haba sa kabuuan. Marahil ay dahil pinag-aralan nito ang konsyum, ngunit mukhang mas maliit ito kaysa dati. Nang pumasok si Hansen sa bodega, bumangon ang Metal Eater mula sa pagtulog nito. Tumakbo ito patungo sa mga binti ni Hansen at ginamit ang dila nito para dilaan ang mga ito. Hinimas ni Hansen ang ulo ng Metal Eater ngunit nakaramdam ng hindi komportableng panghihinayang. Matapos kunin ni Hansen ang nilalang, nawalan ito ng lahat ng pakikipag-ugnayan sa iba na kapareho ng uri nito. At matapos niyang dalhin ito sa Alliance, alam ni Hansen na hindi na muling makikita ng Metal Eater ang mga dating kaibigan nito. At hindi man lang nag-abala si Hansen na makipag-usap dito. Maaari lamang itong maghanap ng mga nilalang sa paligid ng bodega kapag kailangan nito ng kausap. Ngunit ang personalidad nito ay napakatahimik. Gusto nitong gugulin ang karamihan sa oras nito na natutulog sa ibabaw ng mga plato ng bakal. Hindi ito masyadong nagsasalita. Mukhang metal beast ang Metal Eater. Bukod sa kulay at laki nito, 70% na magkapareho sila. Kung hindi talaga ako makatakas sa Metal World, maaari kong dalhin ang Metal Eater para makipag-usap sa Metal Beast. Hindi ito magiging isang noble, kaya maaari ko itong dalhin pabalik sa santuwaryo. Hindi na kailangan kong mag-alala tungkol sa kaligtasan nito doon, naisip ni Hansen sa sarili. Maglalakad muna sana siya kasama ang Metal Eater, ngunit hindi nito nagustuhan ang ideya. Bumalik ito sa pagtulog sa ibabaw ng bakal. Tumigil si Hansen sa ibang mga nilalang sa paligid ng bodega, pagkatapos ay naglaan ng oras upang tingnan ang koleksyon na itinatago niya doon. Nakita niyang nakolekta niya ang maraming bagay sa mga nakaraang taon. Isa sa mga pinakamahalagang bagay sa kanyang koleksyon ay ang katawan ng Gold Raven Baby, ngunit nang hanapin niya ito, natuklasan niyang nawala na ito. Kabanata 2153. Paano ito nawala? Usual ni Hansen na nalilito. Ang Sun Raven ay isang sanggol, ngunit ito ay isang Diyos na nilalang mula sa Geno Universe. Ang mga Diyos nitong Jin ay napakamatatag na hindi ito kayang maabsorb ni Hansen. Walang saysay para sa isang nilalang sa Alliance na magnakaw nito. Bukod pa rito, ang buong lugar na iyon ay pag-aari ni Hansen. Maraming nakakatakot na nilalang ang nakatira doon, at maaari nilang sakupin ang buong Alliance kung gusto niya. Sino ang mga ngahas na magnakaw ng kahit ano mula sa kanya? Hindi magkakamali si Hansen sa paglimot kung saan niya inilagay ang katawan, ngunit hindi rin niya akalaing ninakaw ito. Masyadong malaki ito para madaling ilipat. Nang makuha ni Hansen ang katawan ng Sun Raven, hindi niya ito nagawang ma-absorb. Kaya, iningatan niya ito sa loob ng bodega para sa pangangalaga. Sa nakalipas na 2 taon, hindi niya ito tiningnan kahit isang beses. Dahil sa tagal ng panahon, hindi na niya alam kung kailan ito nawala. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura para i-scan ang lugar, ngunit walang bakas ng katawan ng ibon. Napakatibay ng katawan nito, at sa lahat ng aspeto, dapat itong nag-iwan ng ilang uri ng palatandaan. Sa kabutihang palad, ang bodega ay may mga kamera. Pumunta si Hansen sa isang control room kung saan makikita niya ang mga camera feed, ngunit bigla, tumalon si Bauer mula sa mga balikat ni Hansen at tumakbo sa isang partikular na sulok ng bodega. Mabilis na naunawaan ni Hansen na may nakita si Bauer, kaya sinundan niya ito. Pumunta si Bauer sa isang kahoy na kahon. Umakyat siya sa ibabaw nito at tumingin sa loob. Naalala ni Hansen na ang kahon ay ginamit upang mag-imbak ng mga bar aisles ng alak na binili ni Jianran. Ang mga ito ay ginawa sa isang sikat na planeta ng ubasan, ngunit dahil ang alak ay nangangailangan ng isang bihirang sangkap na hindi na makuha ng mga gumagawa, ang produksyon ng alak ay tumigil na. Dinala ni Jianran ang mga kahon doon para kunin ang kaya niyang makuha. Hindi sila madalas na magkasama uminom, kaya iningatan lang nila ito sa imbakan kapag hindi kailangan. Ang bukas na kahon ay katibayan na mayroong tao roon. At bukod pa rito, ang ilang iba pang mga kahon ay bukas din. May magnanakaw nga. Lumapit si Hansen kay Bauer at sinuri ang mga kahon. Nakakita si Hansen ng isang matangkad na itim na bar aisles na binuksan din. Naubos na ang alak na nasa loob nito noon, ngunit nang tumingin si Hansen sa loob, nakita niya ang huling bagay na inaasahan niyang makita.
Walang isang patak man lang ng alak ang natitira, ngunit sa ilalim ng lalagyan ay isang itlog na kasing laki ng kamao. Ang balat nito ay pula, at mukhang napakaganda. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dunction Aura para i-scan ang bagay, at mula sa pulang itlog nakilala niya ang isang bagay na pakiramdam ay napakapamilyar. Nasabi niya na ito ay pag-aari ng maliit na pulang ibon na dati ay sumusunod kay Bauer. Matapos isipin ito, napagtanto ni Hansen na hindi na niya gaanong nakikita o naririnig ang tungkol sa maliit na ibon sa nakalipas na 2 taon. Masyado siyang abala, at ang ibon ay sumusunod naman kay Bauer, kaya hindi niya ito gaanong pinansin. Kinuha ni Hansen ang itlog mula sa walang laman na bar aisles, at matapos ang masusing pagsusuri, nasabi niyang mayroong presensya nga na pag-aari ng maliit na pulang ibon. Kakaiba, bakit ito nandito? At bakit ito naging itlog? Nagtaka si Hansen tungkol dito, at pagkatapos ay tiningnan niya si Bauer. Umiling si Bauer, na nagpapahiwatig na wala rin siyang alam. Ang maliit na pulang ibon ay may kakaibang kasaysayan. Nang unang makita nila ito, nasa Phoenix Nirvana ito. Nasa anyo ng sunfish ito noon, ngunit nang umalis ito sa tubig ng pool, nag-transform ito sa isang maliit na pulang ibon. Tiyak na isang kakaibang nilalang ito. Dahil ang maliit na pulang ibon ay walang kakayahang umatake, mabilis na tumigil si Hansen sa pagbibigay pansin dito. Pinayagan niya si Bauer na panatilihin ang bagay bilang alagang hayop. Ngayon na ang maliit na pulang ibon ay napunta sa bodega, at tila naubos nito ang isang buong bar aisles ng alak at naging itlog, lahat ng ito ay tila kakaiba. Dinala ni Hansen ang itlog na naging anyo ng maliit na pulang ibon sa security room. May 3 taong footage siyang babasahin, kaya sinimulan niyang panoorin ang mga ito ng mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita si Hansen ng paggalaw sa monitor. Mga 2 taon na ang nakalilipas, hindi nagtagal matapos niyang dalhin ang katawan ng Sun Raven sa bodega, lumipad ang maliit na pulang ibon at sinimulang kainin ito. Kahit na hindi nagawa ni Hansen na pagandahin ang katawan ng Sun Raven, walang problema ang maliit na pulang ibon sa pagnguya nito. Ngunit kaunting dami lamang ang kaya nitong kainin sa bawat pagkakataon. Ang maliit na ibon ay parang isang woodpecker, at pagkatapos ng isang buong taon ng pagnguya, ang buong katawan ay naubos. Habang kinakain nito ang katawan ng Sun Raven, ang maliit na pulang ibon ay sumailalim sa isang metamorphosis na nagbago ng katawan nito ng patuloy sa loob ng 1 taon. Sa huli, ang katawan nito ay naging isang pulang kristal na nagninangas ng patuloy na apoy. Matapos kainin ng maliit na pulang ibon ang buong katawan ng Sun Raven, lumipad ito patungo sa isa sa mga kahon at binuksan ito, pagkatapos ay inalis ang takip ng isang bar aisles. Bumagsak ang maliit na lalaki sa alak at naging isang maliit na pulang isda. Ang apoy na bumalot dito ay naapula, ngunit ang init ay dapat na nag-vaporize sa alak sa loob. Sa loob ng ilang minuto, ang bar aisles ay tuyo na parang buto. At pagkatapos, lumabas ang maliit na pulang ibon mula sa itlog. Pumasok ito sa bawat bar aisles at ginawa ang pareho, sinira ang buong supply ng alak. Matapos maabot ng maliit na pulang ibon ang huling bar aisles, hindi na ito muling lumitaw hanggang sa dumating si Hansen at kinuha ito. Putang ina, ano ba ang bagay na ito? Kinain nito ang araw na Sun Raven at umunlad. Tiningnan ni Hansen ang itlog sa kanyang kamay nang may pagkagulat. Hindi nagawa ni Hansen na pagandahin ang Diyos na katawan, kaya mahirap isipin kung paano ito nagawa ng maliit na pulang ibon. Kahit ano, hindi ko naman ma-refine ang katawan. Umaasa lang ako na kung ano man ang maging anyo nito ay magiging isang bagay na katamtamang kapaki-pakinabang. Sa huli, nagpa siya si Hansen na ibalik ang pulang itlog. Hindi alam ni Hansen kung ano ang kakailanganin para matagumpay na mapisa ang nilalang, ngunit kung pinili nito ang lugar na iyon sa sarili nitong kagustuhan, malamang na iyon ang pinakamagandang taya. Nagpahinga si Hansen sa bahay sa mga susunod na araw. Hindi pa siya bumalik sa Metal World. Gayunpaman, nag-alala siya kay Yuya. Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa tungkol doon sa ngayon. Umaasa lamang siya na ang iba ay nakahanap ng kaligtasan matapos makatakas sa higanting lungsod na bakal. Hawak ni Hansen si Hanlinger habang si Bauer ay nakaupo sa tabi niya. Ang tatlo sa kanila ay nanood ng mga pelikula at kumain ng mga merienda. Hawak ni Hanlinger ang isang bote ng gatas na iniinom niya, tulad ng ginagawa ni Bauer noong mas bata pa siya. Bumalik si Jianran mula sa kumpanya at sa negosyo nito, at doon, nakita niya sina Hansen at Bauer na natutulog sa sopa. Natutulog si Hanlinger sa ibabaw ni Hansen na may pacifier sa bibig. May mga merienda at laruan sa lahat ng dako. Seryoso, ganito mo pinipili na maging ama. Reklamo ni Jianran, ngunit ginawa niya ito ng may magaan na ngiti. Hindi rin niya sila ginaising.
Kinumutan niya sila at nag-ayos. 4 na araw ang lumipas, bumalik si Hansen sa bodega kung saan nakatira ang Metal Eater. Plano niyang isama na ngayon ang Metal Eater, sa pag-asang makikipag-usap siya sa Metal Beast kung muli niya itong makatagpo. Para lang sigurado, tinawag ni Hansen ang mga pakpak ng dragon sa kanyang likod at ang mga pakpak ng dragon na nakakabit sa kanyang mga tainga. Kung may mali, maaari siyang mag-teleport kasama ang Metal Eater at makakuha ng sapat na espasyo para makatakas pabalik sa mga santuwaryo. Ang mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Kabanata 2154. Matapos makumplito ang kanyang mga paghahanda, dinala ni Hansen sina Bauer at Metal Eater sa Metal World. Pagdating nila, hindi nagsayang ng oras si Hansen sa paghahanap ng banta. Madali niyang kinuha sina Bauer at Metal Eater at nag-teleport palayo sa lugar. Sa kabutihang palad, ang kanyang pinakamalaking mga pag-aalala ay walang basehan. Ang maliit na Metal Beast ay hindi naghihintay para salakayin siya sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang tumingin si Hansen sa paligid, ang kalungkutan ay bumagsak sa kanya. Ang pinakamasamang sitwasyon ay maaaring hindi nangyari, ngunit hindi ibig sabihin na ang kanyang pagdating ay hindi napansin. Sa halip na bumalik sa hukay kung saan ito lumabas, gaya ng nais ni Hansen, ang Metal Beast ay natutulog sa ibabaw ng isang guho na gawa sa mga labi na parang bundok. Ang teleportasyon ni Hansen ay nagising sa Metal Beast. Bumangon ito at tumingin kay Hansen. Putang ina, kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako nag-teleport. Dapat sana ay palihim akong umalis, usual ni Hansen. Nang makita si Hansen, tumayo ang Metal Beast. Ngunit pagkatapos, nang mapansin nito ang Metal Eater, nanlaki ang mga mata nito. Tiningnan ng Metal Eater ni Hansen ang Metal Beast nang may pantay na pagkamausisa. Nagtitigan ng itim at puting Metal Beast. Umuna, masaya si Hansen. Tinitigan ng puting Metal Beast ang isa pa ng ilang sandali. Sumigaw ito sa Metal Eater. Mukhang may sinasabi ito, ngunit wala ni Hansen ni isang ideya kung ano. Sa pinakamaliit, hindi ito nakakatakot. Gumalaw ang Metal Eater mula sa mga bisig ni Hansen at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, gumawa ito ng ilang ingay sa puting Metal Beast bilang kapalit. Gumawa ng isa pang tunog ang puting Metal Beast at tumakbo patungo sa Metal Eater. Siyempre, kinabahan si Hansen. Gusto niyang hawakan ang Metal Eater at tumakbo, ngunit ang Metal Eater ay tumatakbo naman sa puting Metal Beast. Alam ni Hansen na ang Metal Eater ay hindi isang napakatalinong nilalang, ngunit mararamdaman nito ang panganib. Hindi nito hahayaang masaktan ang sarili. Kaya, inilagay ni Hansen ang kanyang plano na mag-teleport at pinanood ang mag-asawa ng mabuti. Nagsama ang itim at puting Metal Beast. Nagtinginan sila. Ang Metal Eater ay mas malaki kaysa sa puting Metal Beast, ngunit ang kapangyarihan nito ay mas mahina. Iyon ay isang aspeto ng kanilang pagkikita na nag-aalala kay Hansen. Beats! Ang dalawang Metal Beast ay parehong naglagay ng kanilang mga kalasag. Ang kalasag ng puting Metal Beast ay transparent, ngunit ang kalasag ng Metal Eater ay pinag-isang sama sa kapangyarihan ng consume. Dahil dito, medyo mas madilim ito. Pinalibutan ng puting Metal Beast ang Metal Eater at inamoy ito. Nag-uusap ba sila sa code? Napakaaalala ni Hansen. Nababahala siya na maaaring matuklasan ng puting Metal Beast na ang Metal Eater ay hindi parehong uri. O baka aatakehin nito ang Metal Eater dahil ang nilalang sa santuwaryo ay masyadong mahina para ihambing. Pinalibutan pa ng puting Metal Beast ang Metal Eater, at sa huli, tumalon ito. Halos nagyelo ang puso ni Hansen. At habang malapit na siyang gumalaw at iligtas ang Metal Eater, napagtanto niyang ang puting Metal Beast ay tumatalon naman patungo sa hukay kung saan ito unang lumabas. Hindi gumalaw ang Metal Eater. Tumingin ito sa direksyon kung saan nawala ang puting Metal Beast. Isang malamig na pawis ang natipon sa noo ni Hansen. Kung gusto ng puting Metal Beast na patayin ang Metal Eater, hindi niya alam kung kaya niyang iligtas ang kanyang kasama. Mabuti, pero ano talaga ang nangyari? Nagkilala ba sila? O kailangan lang nilang mag-usap pa? Ang puso ni Hansen ay umuugoy sa iba't ibang bilis. Minsan ay mas mabilis, minsan ay mas mabagal. Habang malalim pa rin ang iniisip ni Hansen, bumalik ang puting Metal Beast mula sa butas nito. Ang matabang katawan nito ay dumating na lumalakad patungo sa Metal Eater. Nakita ni Hansen na ang puting Metal Beast ay may hawak na sanga ng metal na kasing haba ng braso ng isang tao. Ang sanga ay naglalaman ng ilang mga metal na prutas. Lumapit ang puting Metal Beast sa Metal Eater at inilagay ang sanga ng diretso sa harap nito. Walang reaksyon ang Metal Eater dito, kaya lumapit pa ang puting Metal Beast sa alternatibong sarili nito at gumawa ng ilang malakas na ingay ng pag-amoy.
Ibinaba ng Metal Eater ang ulo nito, inikot ang dila nito, at nilamon ang isa sa mga prutas. Nang makita ng puting Metal Beast na kinain ng Metal Eater ang isa sa mga prutas, masayang tumakbo ito sa paligid nito. Tumayo ito sa tabi ng Metal Eater at ginamit ang katawan nito para kuskusin ang mas malaking nilalang. Mukhang masaya ito. Kumain pa ng ilang metal na prutas ang Metal Eater, at ang katawan nito ay nagsimulang lumiwanag. Pagkatapos, nagpalabas ang Metal Eater ng isang kakaibang substansya. Naging isang Geno armament ito para balutin ang katawan nito, pagkatapos ay natunaw pabalik sa loob ng nilalang. Magiging Baron na ba ito? Nagulat at natuwa si Hansen. Masaya si Hansen na ang puting Metal Beast ay nagbigay sa Metal Eater ng isang metal na prutas na halata namang magandang bagay, ngunit nagulat siya na ang Metal Eater ay magiging isang Baron. Ngayon ay hindi na ito makakabalik sa santuwaryo ng hindi nasasaktan. Ngunit ang Metal World na tulad nito ay mas angkop para dito. Hindi na ito kailangang manatili sa bodega ng mag-isa, naisip ni Hansen sa sarili. Mukhang binabantayan ng puting Metal Beast ang Metal Eater habang ginagawa nito ang pagbabago para maging isang Baron. Tinitig nito sina Hansen at Bauer na parang magnanakaw. Ikaw ang outsider dito, mukhang sinasabi nito. Nakaramdam ng awkward si Hansen. Ang ebolusyon ng Metal Eater ay mukhang maayos. Ang anyo nito ay naging mas madilim at mas maliit, ngunit ang katawan nito ay mukhang mas metal kaysa dati. Nang makita ang matagumpay na ebolusyon ng Metal Eater, masayang dinilaan ng puting Metal Beast ang pisngi ng Metal Eater. Tiyak na isang tanda ito ng pagmamahal. Ngunit nag-alala si Hansen. Kung hindi siya sigurado na lalaki ang Metal Eater, iisipin niyang ang puting Metal Beast ay naghahanap ng makakasama. Lalaki ang Metal Eater. Kung babae ang puting Metal Beast, maaari silang mag-asawa. Ngunit ang puting Metal Beast ay napakalakas, Diyos ang nakakaalam kung gaano na ito katagal na bubuhay. Hindi ba't medyo matanda na ito para sa aking Metal Eater? Kakaibang tiningnan sila ni Hansen. Ang napakagandang eksena, sa paningin ni Hansen, ay naging malabo at hindi maganda. Napakatahimik ng Metal Eater, hindi tulad ng puting Metal Beast na napakaaktibo. Nagsasalita ang puting Metal Beast ng ilang beses, ngunit minsan lamang ito nakasagot. Ngunit kahit na ganoon, ang puting Metal Beast ay masaya. Bumalik ito sa butas at nagbigay sa Metal Eater ng mas maraming metal na prutas nito. Putang ina, nililigawan ba ng bagay na iyon ang aking Metal Eater? Kung ganoon nga, maaaring kailanganin ang sakripisyo. Kung makatakas man tayo sa Metal World ay nakasalalay sa iyo, Metal Eater. Gamitin mo ang iyong mga alindog. Hinikayat ni Hansen ang Metal Eater. Ngunit malinaw na, hindi naunawaan ng Metal Eater kung ano ang sinasabi sa kanya. Ang ginawa lang nito ay kinain ang prutas na dinala sa kanya ng puting Metal Beast. Napakatamad nito na hindi man lang ito nagsalita. Kabanata 2155. Pinanood ni Yuya ang umuunlad na pulang bagyo, ang kanyang kunot ng noo ay lumalim sa mga linya ng kanyang mukha. 4 na araw na ang nakakaraan, nagawa nilang makatakas mula sa lungsod na bakal dahil ang nakakatakot na Metal Beast ay humahabol kay Hansen. Sinundan ng nilalang si Hansen ng sapat na tagal para malinis ng iba ang lungsod. Patuloy silang mabangis na tumakas sa buong lupain, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang ang Metal Beast ay walang interes na umalis sa lungsod para mahuli sila. Gayunpaman, nawalan sila ng lahat ng pakikipag-ugnayan kay Hansen. At si Hansen ang kanilang pinuno. Inutusan sila ng mga matatanda na alagaan si Hansen at tiyaking walang mangyayaring masama sa kanya. Ngunit ngayon, tapos na ang laro. Ang halimaw na iyon ay nakakain ng mga piling tao sa antas ng hari para sa isang magaan na merienda, kaya may napakataas na posibilidad na si Hansen ay isang patay na tao. Og, walang saysay ang pag-aalala tungkol dito ngayon. Maliban na lang kung makahanap tayo ng paraan para makatakas sa lugar na ito, lahat tayo ay mamamatay dito. Sa ganoong kaso, hindi man lang natin mauulat ang nangyari dito, nagtapos si Yuya na may buntong hininga. Ang Buddha, Dragon, at Demon ay nagsama-sama. Matapos ang pakikipaglaban, ang tatlong lahing iyon na pinagsama ay may mas kaunting tao pa rin kaysa sa koponan ng Sky Palace. Kaya, may malaking pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila. Ngunit lahat sila ay nasa parehong bangka na ngayon, at lahat sila ay kailangang makahanap ng paraan para umalis. Mas maraming tao ang makakaalis, mas mabuti. Wala nang interes si Yuya na mang-api ng sinuman. Hindi bobo si Nakon at ang iba pa. Alam nilang ang Sky Palace ang may kontrol sa sitwasyon ngayon, at si Yuya ang pinuno sa ngayon. Wala silang planong magdulot ng gulo. Ngunit hindi nila mahanap ang paraan para makatakas mula sa Metal World. Sila ay lubos na nakulong.
Ang kapaligiran ng Metal World ay kakilakilabot. Lahat ng nilalang ay gawa sa metal, kaya walang lokal na pinagmumula ng pagkain para sa kanila. Kahit na mayroon pa silang mga supply, isang bagay lamang ng panahon bago sila mamatay. Ang Metal Eater ni Hansen ay tiyak na naglalaro ng hard to get. Patuloy na sinisikap ng puting Metal Beast na pasayahin ito sa pamamagitan ng pagiging mas magiliw hanggat maaari. Hindi gaanong tumutugon ang Metal Eater, ngunit masasabi pa rin ni Hansen na masaya itong makahanap ng kapareha. Binigyan din sina Hansen at Bauer ng ilang mga goodies. Hindi makakain ni Hansen at Bauer ang mga metal na prutas, ngunit binigyan sila ng puting Metal Beast ng maiinom. Ginawa niya siguro iyon para sa Metal Eater. Uminom si Hansen ng ilan sa likidong iyon at napansin niyang tila ito ay nag-resonate sa isang uri ng kapangyarihan. Agad itong nagsimulang pagandahin ang kanyang mga gene. Nanatili ang puting Metal Beast malapit sa Metal Eater, at patuloy nitong kinukuskus ang Metal Eater gamit ang ulo nito. Lubos nitong nalilito si Hansen. Ang mga nilalang sa mga santuwaryo ay may mga gene ng Geno Universe. Alam ni Hansen na ang mga crystallizers ay nagdala ng maraming nilalang ng Geno Universe sa mga santuwaryo para sa pananaliksik. Ganoon kung paano nilikha ang maraming nilalang sa mga santuwaryo. Ngunit sinabi rin sa kanya ni Stay Up Late na ginawa lamang ng mga crystallizers ang lahat ng iyon upang mapabuti ang dugo ng mga crystallizers mismo. Lahat ng gene na kanilang sinaliksik ay balak nilang pagsamahin sa kanilang sariling lahi sa isang paraan o iba pa. Ang mga crystallizers ay may parehong kapangyarihan bilang isang mataas na lahi sa Geno Universe, ngunit kailangan nilang umasa sa kanilang teknolohiya para sa kapangyarihang iyon. Sa huli, hinamon nila ang isa pang mataas na lahi at nawasak. Sa puntong iyon, magkakaroon kaya sila ng sapat na kapangyarihan para kunin ang mga gene ng lahat ng nilalang na iyon sa mga santuwaryo. Lalo na sa kanilang mahihinang kalagayan, hindi dapat nagawa ng mga crystallizers na talunin ang mga gene ng mga nilalang tulad ng maliit na pulang ibon, golden growler, at metal eater. At maraming nilalang na may ganoong dugo sa mga santuwaryo. Hindi maisip ni Hansen kung paano nagawa ng mga crystallizers ang lahat ng ito. Sabi ni Stay Up Late na hindi itinayo ng mga crystallizers ang mga santuwaryo. Mukhang umiiral na ang mga ito bago pa matisod ng mga crystallizers ang mga ito. Dahil ang pasukan sa mga santuwaryo ay nasa sacred, responsable ba ang sacred sa paglikha ng mga santuwaryo? Naisip ni Hansen sa sarili. Naisip ni Hansen na tama iyon. Mula sa mga kwentong narinig niya, si Sacred lamang ang minsang nagtaglay ng uri ng kapangyarihan na kinakailangan para kolektahin ang mga gene ng napakaraming makapangyarihang nilalang. Hindi ito nagawa ng mga crystallizers. Dagdag pa, umiral si Sacred bago ang mga crystallizers, na akma sa sinabi ni Stay Up Late sa kanya. Dapat ay natagpuan ng mga crystallizers ang mga santuwaryo sa isang mas huling petsa at binago ang mga ito. Nang halos masira ang kanilang lahi, ang natitirang mga crystallizers ay naghanap ng kanlungan sa mga santuwaryo at ipinagpatuloy ang kanilang pananaliksik sa mga gene. Ang hindi matukoy ni Hansen ay kung isinagawa ng mga crystallizers ang lahat ng kanilang pananaliksik sa kanilang sarili, o kung ipinagpatuloy nila ang pananaliksik na naiwan ni Sacred. Ngunit lahat ng ito ay teorya lamang na naimbento ni Hansen. Walang anumang maaaring ituring na katotohanan. Si Old Cat lang ang makakasagot sa mga tanong ko, naisip ni Hansen nang may pagkadismaya. Lahat ay nakasalalay kay Sacred at sa kinamumuhiang pusa na iyon. Kulang si Hansen ng kapangyarihan para makapasok at galugarin ang walang lamang sistema, kaya sa ngayon, hindi niya matutuklasan ang katotohanan. Habang naliligaw sa pag-iisip si Hansen, lumapit ang Metal Eater. Kumanta ito kay Hansen at pagkatapos ay tumingin patungo sa butas. Ang puting Metal Beast ay tumayo sa tabi ng hukay at tila nagpapahiwatig na dapat silang pumasok. Umuna ang Metal Eater, at sinundan ni Hansen si Bauer. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng pugad ng isang Diyos na nilalang. Ang pasukan sa butas ay napakalaki, ngunit ang mga dingding nito ay dumulas pababa na parang isang malaking funnel, na nagiging mas makitid habang bumababa ito. Sa ilalim ay isa pang yungib na mga 1 metro ang lapad. Pumasok ang puting Metal Beast at Metal Eater, at sinundan ni Hansen at Bauer. Akala ni Hansen na ito ay isang yungib, ngunit nang tumingin siya pababa, nagyelo siya. Paano ito maaaring nandito? Tinitigan ni Hansen, nahihirapang paniwalaan ang kanyang mga mata. Kabanata 2156. Sa ilalim ng hukay, mayroong isang espasyo na kahawig ng isang bodega. Sa loob ng espasyong iyon, nakakita si Hansen ng maraming higanteng metal na kubo na nakaupo sa mga linya.
Mukhang mga lalagyan ng imbakan ang mga ito, ngunit mas malalaki sila kaysa sa mga kahon na inaasahan mong makita sa isang bodega. Nang makalapit si Hansen, napagtanto niya na ang bawat kubo ay natatakpan ng mga higanting marka ng kamay. Nakita na niya ang isa sa mga metal na kubong ito noon sa Narrow Moon. Ang asul na metal na kubo na nakuha ng rebate mula sa Liguruans ay mukhang katulad ng mga kahon na nakikita niya ngayon. Nang mabuksan ang asul na metal na kubong iyon, naglabas ito ng koleksyon ng mga asul na gintong Demon Bog. Sinakop nila ang Narrow Moon na nagdulot ng malaking pinsala sa sistema. At habang masama iyon, nagawa ni Hansen na makuha ang kanyang Demon Bog na si Baisema sa pamamagitan ng pagsubok na nakapagligtas na sa kanyang buhay ng maraming beses. Ang buong sitwasyong iyon, at ang mga kasunod na resulta, ay isang pangyayari na hindi malilimutan ni Hansen. Binilang ni Hansen ang 24 na kubo na nakaupo sa harap niya. Ang kubong nakita niya noon ay ganap na asul, ngunit 12 sa mga ito ay ginto at 12 sa mga ito ay berde. At habang ang mga simbolo sa dalawang uri ay magkapareho, iba ang mga ito sa mga ukit sa asul na kubo. Gayun din, ang bawat kubo ay tila may sariling natatanging hanay ng mga marka ng kamay. Kung ang mga marka ng kamay ay mga password, kung gayon ang bawat kubo ay may espesyal na password. May koneksyon ba ang liguruan sa mga Break Skies? Kung gayon, ang mga Break Skies ay may maraming mga bloodline, naisip ni Hansen sa sarili. Ngunit hindi nag-alala si Hansen na mabuksan ang mga kubo ng Demon Bog. Hindi ito bubukas maliban kung ang password ay isinaksak, at kahit na mabuksan man, ang mga Demon Bog ay walang pag-asa laban sa puting metal beast na nagdala sa kanila doon. Pag-uusapan ng puting metal beast, gumalaw ito sa pagitan ng dalawang kubo. Sumunod si Hansen na mahigpit na hawak si Bauer sa kanyang mga bisig. Habang naglalakbay sila sa tabi ng mga higanting kubo, nakakita si Hansen ng maraming patay na metal na xenogeneics, metal na prutas, at metal na halaman. Mukhang tahanan nga ito ng puting metal beast. Hindi kalayuan ay isang bilang ng mga transparent na tangke na bawat isa ay kasing laki ng isang truck ng langis. Ang ilan sa mga tangke ay walang laman, samantalang 5 sa mga ito ay puno hanggang sa labi ng isang transparent na likido. Tumingin si Hansen at mabilis na nagtapos na ito ay ang mismong likido na ibinigay sa kanya at kay Bauer ng puting metal beast kanina. Ang mga transparent na tangke ay lahat ay may nakasulat na pangalan sa kanila, na nakasulat sa karaniwang wika ng Geno Universe. Ang bawat isa ay nakasulat na, Metal Xenogeneic Fluid. Ipinaliwanag din ng teksto ang mga epekto na magkakaroon ng likido pagkatapos ubusin. Kung ang mga metal na nilalang ay uminom ng likidong iyon, agad silang magiging xenogeneics. Kung ang isang metal xenogeneic ay uminom nito, ang likido ay gagawing mas malakas ang mga ito. Mayroong ilang daang mga canister na iyon, ngunit mukhang ininom na ng puting metal beast ang karamihan sa mga ito. 5 na lamang ang natitira, at ang isa sa mga ito ay hindi kasing puno ng maaari sana. Dapat ay aktibong umiinom ang nilalang mula doon. Pinatnubayan ng puting metal beast ang metal eater na kumain ng higit pa sa mga metal na prutas nito. Hinikayat din nito ang metal eater na uminom ng metal xenogeneic fluid. Habang naglalakad ang metal eater, naglabas si Hansen ng 2 tasa. Isinawsaw niya ang mga tasa sa metal xenogeneic fluid at pinuno ang mga ito, isa para kay Bauer at isa para sa sarili niya. Ang mga selula sa loob niya ay sumailalim sa kakaibang pagbabago nang inumin niya ang likido. Mabilis na pinainit ni Hansen ang The Story of Genes para pagandahin ang metal xenogeneic fluid. Ang The Story of Genes ay sa wakas ay lumalaki, at lubos nitong ikinatuwa. Naglakad-lakad si Hansen sa bodega at nakakita ng isang kakaibang bagay. Dapat ay isang bagay na naiwan ng mga Break Skies, ngunit hindi masabi ni Hansen kung ano ito. Hindi rin niya masabi kung paano ito gagamitin. Nakakita siya ng mga marka ng kagat dito kung saan kinagat ng puting metal beast ang mga piraso. Inisip niya na maaaring ito ay isang uri ng pagkain. Ang bodega ay karamihan ay binubuo ng metal, at mukhang ang mga metal na kubo lamang ang mga bagay na hindi kinakagat ng puting metal beast. Ngunit kinabahan si Hansen sa katotohanan ito. Mabahala niyang pinag-isipan kung bakit nagpa siya ang puting metal beast na huwag kainin ang mga kubo ng Demon Bog. Naging malapit si Hansen sa mga metal na kubo at napagtanto na ang labas ng bawat kubo ay natatakpan ng isang layer ng isang bagay. Mukhang halos isang sheet ng goma o wax, ngunit ito ay transparent at napakamanipis. Kailangan gamitin ni Hansen ang Dangshan Sutra para makita ito ng maayos. Interesado kaya ako kung makakausap ko ang puting metal beast. Matapos buksan ang metal na kubo, maaari niyang kainin ang mga insekto sa loob, at mag-iwan sa akin ng isang kalahating patay na Demon Bog King.
Marahil ay maaari ko pang makuha ang isa pang kaluluwa ng hayop na Demon Bog King, pinag-isipan ito ni Hansen. Sinubukan ni Hansen na mag-isip ng isang paraan na makakapag-usap siya sa puting metal beast. Hindi sila nagsasalita ng parehong wika, kaya hindi naman sila talaga magkakausap. Kaya, natapos siyang gumamit ng mga pinalaking kilos. Nalaman niya na ang puting metal beast ay hindi mahilig sa mga metal na kubo dahil sa amoy nito, at hindi talaga ito mahilig sa panlabas na layer na iyon. Hindi mangangahas na kagatin ng nilalang ang mga kubo na may layer pa rin na iyon. At bukod pa rito, ang kapangyarihan ni Hansen ay hindi sapat para alisin ang layer sa pamamagitan ng brute force. Kung gusto niyang buksan ang metal na kubo, kailangan niyang buhayin ang password sa pamamagitan ng paghawak sa mga marka sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang pag-alam sa password ay hindi magiging mahirap, ngunit kailangan ko munang kausapin ang puting metal beast, naisip ni Hansen. Ngunit hindi nagmamadali si Hansen. Naglakad-lakad siya sa bodega, at sa kabilang panig nito, nakakita talaga siya ng isang bagay na hindi metal. May mga libro na nakaimbak sa loob ng isang metal na kahon. Kinain ng puting metal beast ang metal na kahon na nag-iwan ng mga libro na nakakalat sa lugar. Ang mga libro ay tila gawa sa plastik sa halip na papel o tela, ngunit ang material ay mas malakas kaysa sa aktwal na plastik. Sinubukan ni Hansen na sunugin ang mga ito, ngunit tila wala silang reaksyon sa pagdampi ng apoy. Ang kahon ay naglalaman noon ng 6 na libro, ngunit ang bawat isa sa mga libro ay kasing laki ng isang maliit na bahay. Dapat ay pag-aari ng mga orihinal na naninirahan, ang mga Break Skies. Kailangan lumipad si Hansen pataas para makita kung ano ang nakasulat sa mga ito. Ang 6 na libro ay pinangalanang Break Six Skies. Ito ay isang Geno art na pag-aari ng mga Break Skies. Interesado si Hansen sa isang Break Skies Geno art. Sinimulan niyang basahin ito, at natukoy niya na ito ay isang medyo marahas na teknik. Ginagamit nito ang isang impact sa substansya ng isang gene para lumikha ng isang pagsabog. Ang bawat suntok ay nakakagawa ng pagsabog na mas malakas kaysa sa unang impact. Mula sa kanyang nakita, gayunpaman, ang Geno art ay masyadong mapanganib. Ang mga pagsabog ay makakasakit sa lahat, maging sa user, kaya maaari mong paputukin ang iyong sarili kung hindi ka mag-iingat. Masyadong malupit iyon. Kabanata 2157. Napakamarahas, ngunit aaminin kong gusto ko ang konsepto. Mabilis na in-memorize ni Hansen ang lahat ng nilalaman ng Break Six Skies na binasa niya lang, at nagplano siyang matuto at pag-aralan ito kapag nakahanap siya ng oras. Napakamarahas na Geno art na ito na madali itong magamit para hamanin ang mga kalaban na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Gayunpaman, tila napakahirap itong matutunan. Ito ay isang napakamagaspang at visceral na Geno art, ngunit ang paggamit nito ay nangangailangan ng maraming tumpak na kasanayan. Ang antas ng kahirapan ay tiyak na nasa taas kasama ang suppress evil ng Sky Palace. Bilang pagkakatulad, ang Geno art ay parang isang nuclear bomb ng tao. Kahit na nauunawaan ng user ang mga prinsipyo kung paano ito gumagana, ang pagsubok na gamitin ito ng hindi pinaputok ang sarili ay isang mahirap na gawain na makamit. Siyempre, hindi nag-aalala si Hansen sa antas ng katumpakan na kinakailangan. At mayroon siyang Dangshan Sutra. Gamit iyon, makontrol niya ang anumang substansya. Mas madali para sa kanya na pag-aralan ang ibang mga kasanayan kaysa sa ibang tao o nilalang. Kahit na ganoon, ang pagsasanay sa kasanayang ito ay mangangailangan ng maraming oras. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang maraming ibang kasanayan na pag-aaralan, at wala pa nga siya sa mood na magsimula, kaya hindi pa siya gagawa ng anumang bagay dito. Tiningnan pa ni Hansen ang paligid ng bodega, ngunit wala siyang nakitang ibang bagay na kasing interesante. Sa huli, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga metal na kubo. Sinimulan niyang kausapin ang puting metal beast, sa kabila ng katotohanang mayroong isang medyo matinding language barrier. Nagsikap si Hansen para malampasan ito, at ginamit niya ang Metal Eater bilang pain para hikayatin ang metal beast na makipagtulungan sa kanya. Sa huli, nakumpirma ni Hansen na iiwan sa kanya ng puting metal beast ang kalahating patay, kalahating Diyos na Demon Bog King. Matapos mapagkasunduan iyon, lumapit si Hansen sa isa sa mga metal na kubo. Kinain na ng puting metal beast ang mga demon bog noon. Ang tanging ayaw lang nito ay ang layer sa ibabaw ng mga kubo. Nang tanungin ni Hansen ang puting metal beast na mag-iwan ng isang ordinaryong demon bog xenogeneic gene para sa kanya, sinalubong siya ng isang mahigpit na pagtanggi. Hindi iyon papayagan, at kahit na ang pagpapakilig kay Metal Eater sa puting metal beast ay hindi nagbago ng isip nito. Kaya, sumuko si Hansen sa prospect na iyon. 24 na Demon Bog King.
Dapat ay makakakuha ako ng kaluluwa ng hayop na Demon Bog King, sigurado. Isa lang ang kailangan ko. Naisip ni Hansen sa sarili habang nakatayo siya sa harap ng isang gintong metal na kubo. Ang mga password ng pattern ng marka ng kamay ng mga gintong metal na kubo ng Break Sky ay lahat ay naiiba sa isa't isa. At ang pag-alam sa bawat kombinasyon ay isang sakit ng ulo. Ang pagkuha ng tamang code sa pamamagitan ng pagkakataon ay mas malamang na manalo sa lottery. Ang mga posibilidad ay manipis na parang isang supernova na lumilikha ng mga tao. Ngunit hindi kailangang umasa si Hansen sa swerte. Habang sinusuri niya ang gintong metal na kubo, isang kulay ube ang umago sa kanyang kanang mata. Ang itim na pupil ay naging ganap na ube, pagkatapos ay nahati sa apat. Naging isang purple na pupil ito na binubuo ng apat na petals. Iyon ang Spectacle Beast Soul na natanggap ni Hansen mula sa pagpatay kay Evil Eye. Ito ay tinawag na Purple Eye Butterfly, at ito ay isang Diyos na Beast Soul. Kahit na hindi iyon isang Beast Soul na ginagamit para sa pakikipaglaban, pinahahalagahan pa rin ito ni Hansen. Itinuring niya itong mas asset kaysa sa anumang Beast Soul na uri ng pakikipaglaban. Kahit na ang isang Diyos na Weapon Beast Soul ay isang sandata lamang na may mga kapangyarihan ng Diyos. Kahit na ang pagkakaroon nito ay gagawing mas makapangyarihan si Hansen, ito ay walang silbi pa rin laban sa isang aktwal na Diyos na kaaway. Ngunit ang Purple Eye Butterfly Spectacles ay iba. Kahit laban sa isang Diyos na kaaway, magiging napakakapakipakinabang ang mga ito. Tinitig ni Hansen ang gintong kubo gamit ang kanyang kanang mata, at ang apat na petal sa kanyang mata ay nagsimulang umikot. Mukhang napakakaiba. Habang umiikot ang mga petals, nakakita si Hansen ng isang bagay na hindi niya sana nakita kung hindi. Iba ito sa mga Purple Eye Godlights. Hindi mapipigilan ng spectacle ang isang kaaway, ngunit maaari nitong payagan si Hansen na pag-aralan ang istruktura ng isang substansya at sa gayon ay mas epektibong pag-aralan ito. Nang tiningnan ito ni Hansen gamit ang kanyang purple na mata, parang pinapalabas niya ang buong sequence ng paglikha ng gintong kubo. Nakita niya ang mga bahagi nito na tinanggal isa-isa hanggang sa ito ay isang tambak lamang ng hilaw na materyal. Nakita ni Hansen ang bawat hakbang kung paano ginawa ang bagay. Kung mayroon siyang sariling mga materyales, naisip niyang magagawa niya mismo ang isa. Habang ang buong proseso ay nagaganap sa harap niya, hinanap ni Hansen ang password na inilagay sa gintong kubo. Ngunit hindi talaga plano ni Hansen na gumawa ng isang kubo para sa kanyang sarili, kaya ang tanging bagay na napagpasyahan niyang isaulo ay ang password. Matapos gawin iyon, inilagay niya ang mga spectacle. Tinipon niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at sinimulang hampasin ang mga marka. Basahin ang higit pang mga kabanata sa aming novelhall.com. Nang ang huling paghampas ni Hansen ay tumama sa isang marka, umatras siya ng walang pag-aalinlangan. Hinailan niya sina Bauer at Metal Eater ng malapit, pagkatapos ay tinawag ang kanyang Demon Bog na si Baisema. Lahat sila ay nagyakap ng mahigpit upang magawa ni Hansen na maging kasing lakas ng posible ang Baisema. Sa ganoong paraan, kahit na ang isang kalahating Diyos na Demon Bog King ay sumalakay sa kanila, ang kalasag ay hindi masisira sa ilalim ng puwersa ng isang suntok lamang. Katsa! Ang gintong kubo ay nagsimulang maghiwalay, at hindi nagtagal, ganap itong nabasag. Ang metal na kubo ay naging isang mabilis na umuunlad na kawan ng mga gintong Demon Bog. Ang bawat isa sa kanila ay kalahati ng laki ng isang ganap na lamaking tao, at sa loob ng ilang segundo, ang mga gintong Demon Bog ay mabangis na lumilipad sa lahat ng dako. Tiningnan ni Hansen ang mga gintong Demon Bog, at napansin niyang halos eksakto silang kahawig ng mga asul na Demon Bog. Malinaw na sila ay parehong species. Nang makita ang lahat ng Demon Bog na iyon, ang puting Metal Beast ay mukhang lubos na masaya. Ayaw lang nito sa layer na naglalagay sa mga kubo. Nasumpungan nitong masarap ang mga insekto mismo. Bago pa man makalat ang mga gintong Demon Bog, binuksan ng puting Metal Beast ang bibig nito at nilamon ang buong kawan ng mga ito. Hoy! Hoy! Sinabi mong iiwan mo sa akin ang gintong Demon Bog King. Pero kinain mo silang lahat. Sigaw ni Hansen nang may pagkadismaya. Nilunok ng sakam na nilalang ang bawat insekto. Nagsikap si Hansen para buksan ang kabong iyon, ngunit sa kabila noon, wala siyang nakuha para sa lahat ng kanyang paggawa. Habang nagdadalamati si Hansen, binuksan ng puting Metal Beast ang bibig nito at nagdare ng ilang mga bagay. Mayroong maraming gintong kristal ng insekto. Lahat sila ay kumikinang na may gintong liwanag na mukhang pinakabihirang mga hiyas. May isa sa mga ito na dapat ay ang King Class Xenogenic Gene. Bukod sa mga gintong kristal ng insekto, isang gintong Demon Bog din ang dinura. Ang katawan nito ay kalahating natunaw, at ang mga organ nito ay umaagos pa nga sa ilang lugar.
Nagpupumiglas ito sa lupa, nagwawala. Mukhang susuko na ito anumang segundo. Salamat. Lubos na natuwa si Hansen. Ginamit niya ang kanyang ghost teeth knife para hiwain ang gintong Demon Bog King. Umalangaw-ngaw sa kanyang sarili, bigyan mo ako ng kaluluwa ng hayop. Bigyan mo ako ng kaluluwa ng hayop. Kahit na ang kaluluwa ng iyong hayop na Demon Bog King ay pareho, ito pa rin ang pinakamagandang kaluluwa ng hayop na mayroon. Maaari akong magbigay ng isa sa aking asawa at mga anak. Maaari ko silang ibigay, isa-isa. At pagkatapos, makakaligtas sila sa anumang bagay. Isang Diyos na piling tao lamang ang maaaring magdulot ng banta. Kabanata 2158. Hiniwa ni Hansen ang mga sugat ng namamatay na Demon Bog King. Gamit ang hiwa, umungol ang Demon Bog King, ngunit hindi ito namatay. Nagtipon siya ng mas maraming kapangyarihan at ginamit ang tusk kasama ang kanyang ghost teeth knife. Kailangan niyang hampasin ang insekto ng 14 na beses bago marinig ang pamilyar na tunog na kanyang kinagigiliwan ng sobra. Nahuli ang mutant Xenogeneic King, Gold Demon Bog King. Natagpuan ang Xenogeneic gene. Nadidismaya si Hansen sa resulta na ito. Hindi siya binigyan ng kaluluwa ng hayop ng mutant Gold Demon Bog King na iyon. Well, may 23 pa ring mga hayop na ito na papatayin. Walang dapat ikabahala, naisip ni Hansen sa sarili. Lumingon siya sa puting Metal Beast. Nilunok ng puting Metal Beast ang katawan ng mutant Gold Demon Bog King. At tulad ng ginawa nito sa mga mas mababang variant, niluwa nito ang mutant Gold Demon Bog King Crystal. Ang kristal na iyon ay mas maganda pa kaysa sa isang ordinaryong King Class. Itinulak ng puting Metal Beast ang Mutant King Class at ang ilan sa mga kristal ng King Class patungo kay Metal Eater. Mukhang balak ng Metal Beast na iregalo ang mga ito. Naramdaman ni Hansen ang kalungkutan tungkol dito. Hindi pa siya nakakakita ng sino mang sapat na mabait para bigyan siya ng ganoong karamihan ng mga kapaki-pakinabang na regalo. Ngunit tila hindi kayang tunawin ng Metal Eater ang mga kristal ng King Class Bug na iyon. Sinubukan nitong kagatin ang mga kristal, ngunit sa kabila ng pagsisikap, hindi ito nabasag. Kung hindi niya ito makakain ngayon, bakit hindi mo na lang ako hayaang itago ang mga ito? Tanong ni Hansen nang may ngiti. Ngunit hindi siya pinansin ng puting Metal Beast. Kinuha lamang nito ang mga kristal ng insekto at iniimbak ang mga ito sa ibang lugar. Hindi nito plano na umalis si Hansen na dala ang mga ito. Wala nang nagawa si Hansen kundi iling ang ulo sa pagkadismaya. Pagkatapos ay lumapit ang puting Metal Beast sa isa pang gintong kubo. Gumawa ito ng ilang mga ingay kay Hansen na parang sinasabi sa kanya na gawin ang kanyang bagay at buksan ang susunod. Gusto rin naman ni Hansen na gawin ito, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa gintong kubo at isinuot ang kanyang Diyos na spectacle. Gamit iyon, mabilis niyang binuksan ang password ng gintong kubo at binuksan ito. Beats! Muling nagsilapitan ang mga gintong Demon Bug mula sa kubo. Tulad ng dati, nalunok ng puting Metal Beast ang lahat ng ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito niluwa ang mga kristal ng insekto. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, niluwa nito ang isang mutant Gold Demon Bog King. At tulad ng dati, ang mahirap na insekto ay nasa bingit na ng pagsuko. Hiniwa ni Hansen ito. Ang paghampas ay nakaramdam ng napaka-satisfying. Ang pagpatay sa isang King Class Xenogeneic ay hindi isang bagay na maaasahan ng maraming marquee na makamit. At bukod pa rito, hindi ito isang ordinaryong nilalang na King Class, ito ay isang Mutant King Class na nilalang. Napakahina ni Hansen ngayon sa malaking scheme ng mga bagay. Hiniwa ng Ghost Teeth Knife ang mga sugat ng Demon Bog King, at pagkatapos ng ilang magagandang paghampas, sa wakas ay napatay niya ang bagay. Nahuli ang Mutant Xenogeneic King, Gold Demon Bog King. Natagpuan ang Xenogeneic gene. Bamantong hininga si Hansen. Muli, walang kaluluwa ng hayop para sa kanya. Kailangan niyang buksan ang susunod na kubo para makuha ang kanyang hinahanap. Isa-isa, dumaan sila sa mga kubo. Matapos mapatay ang ikapitong Gold Demon Bog King, natuwa si Hansen na marinig ang anunsyo na nagpapalam sa kanya ng kanyang pagkuha ng kaluluwa ng hayop. Nahuli ang Mutant Xenogeneic King, Gold Demon Bog King. Natagpuan ang Xenogeneic gene. Nakuha ang kaluluwa ng hayop na Mutant Gold Demon Bog. Puno ng excitement, mabilis na sinuri ni Hansen ang kaluluwa ng hayop na Mutant Gold Demon Bog na kanyang nakuha lang. Kaluluwa ng hayop na Mutant Gold Demon Bog King, uri ng Bysema. Nang makita ito, tumawa si Hansen. Ha! Ha! Talagang nakukuha ko ang anumang gusto ko. Bumalik na ang aking swerte. Ngayon, hindi na makapaghintay si Hansen na buksan ang natitirang mga metal na kubo.
Masaya rin ang puting Metal Beast, kaya masayang sumunod ito para kumain ng mga insekto na ibinibigay ni Hansen. Ang mga susunod na Mutant Gold Demon Bog King ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang iba pang kaluluwa ng hayop, ngunit habang isinusuko na niya ang katotohanan na maaaring hindi siya makatanggap ng isa pang kaluluwa ng hayop na Mutant Gold Demon Bog King, ang huling Mutant Gold Demon Bog King ay nagbigay sa kanya ng isa pa. Nakangiti si Hansen mula tenga hanggang tenga. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang buksan ang mga berdeng kubo. Pinalabas niya ang mga Green Demon Bog para makakain ng puting Metal Beast. Nahuli ang mutant Xenogeneic King, Green Demon Bog King. Natagpuan ang Xenogeneic Gene. Nakuha ang kaluluwa ng hayop na mutant Green Demon Bog. Ang Lady Luck ay head over heels para sa akin, hindi ba? Napakasaya ni Hansen. Nakatanggap siya ng kaluluwa ng hayop mula sa unang mutant Green Demon Bog King. Iyon ay isang magandang mood booster. Basahin ang higit pang mga kabanata sa aming novelhall.com. Nang makita na ang kaluluwa ng hayop ng Green Demon Bog King ay isang Baisema din, lubos siyang natuwa. Ngunit pagkatapos, nagbago ang isang bagay. Patuloy na pinatay ni Hansen ang natitirang mga nilalang na iniwan sa kanya ng puting Metal Beast, ngunit wala na siyang nakatanggap na ibang kaluluwa ng hayop. Tuwing naniniwala si Hansen na makakakuha siya ng isa pang kaluluwa ng hayop, hindi niya ito nakuha. Ang kanilang pag-unlad ay mabilis na naging isang pagpatay sa Mutant Demon Bog King. Masaya pa rin ako na nakakuha ng 3 Mutant King Beast Soul. Ang haul na iyon ay kahanga-hanga. Hindi gaanong nagreklamo si Hansen tungkol dito dahil talagang natutuwa siyang matanggap ang 3 na kanyang nakuha. Nagreklamo tungkol dito dahil talagang natutuwa siyang matanggap ang 3 na kanyang nakuha. Nilunok ng puting Metal Beast ang bawat Demon Bog na kaya nito, ngunit patuloy nitong niluluwa ang mga kristal ng King Class Bog para sa Metal Eater. Hindi rin niya ito kinuha pabalik. Para silang mga laruan para kay Metal Eater. Napagpasyahan ni Hansen na ang puting Metal Beast ay makakapasok sa isa pang dimensyon. Iniimbak lamang nito ang mga kristal ng insekto, hindi kinakain ang mga ito. Gayunpaman, sa huli, hindi na mahalaga iyon kay Hansen. Ang pagkakaroon ng 3 kaluluwa ng hayop na Demon Bog King ay nagpasaya na sa kanya. Tingnan natin kung ang Gold Baisema at ang Green Baisema ay kasing lakas ng asul. Tinawag ni Hansen ang kaluluwa ng hayop ng Gold Demon Bog King. Nakita ni Hansen ang isang gintong liwanag na lumitaw sa paligid niya. Bukod sa pagkakaiba ng kulay, tila walang anumang naghihiwalay dito sa Baisema ng Blue Demon Bog King. Matapos suriin ang Green Baisema, napansin niyang eksakto rin ito. Ang tanging pagkakaiba ay ang kulay. Magkapareho ang mga katangian ng depensa. Magagamit ko ba ang mga Baisemang ito ng magkasama? Naisip ni Hansen sa sarili. Pagkatapos, tinawag niya ang lahat ng kaluluwa ng hayop na Demon Bog King Baisema. Tinawag ni Hansen ang lahat ng 4 na Demon Bog King Baisema, ngunit ang isa sa mga ito ay hindi gumana. Ang 3 Baisema na matagumpay niyang tinawag ay pinagsama upang maging isang asul, ginto, at berdeng Baisema. Ang isa na hindi niya magamit ay ang pangalawang Gold Baisema. Hindi ko magagamit ang mga kaluluwa ng hayop na Baisema na may parehong kulay ng magkasama, ngunit ang mga may iba't ibang kulay ay maaaring pagsamahin, nagulat si Hansen. Sinubukan niya ang Tricolor Demon Bog King Baisema, at napansin na ito ay mas malakas kaysa sa anumang single-color Baisema. Ang pagtuklas na ito ay kasing kagulat gaya ng kapanapanabik. Ang mga kaluluwa ng hayop na Baisemang ito ay maaaring pagsamahin. Interesado kaya ako kung gaano karaming Demon Bog ang nilikha ng mga Break Skies. Kung mayroong higit pang mga kulay, marahil ay maaari ko ring i-stack ang mga iyon ng magkasama. Maaaring bigyan ako nito ng depensa ng isang Diyos na nilalang. Alam ni Hansen na napakababang posibilidad noon. Kahit na may iba pang mga kulay doon, maaaring hindi siya maswerte para makuha ang kanilang mga kaluluwa ng hayop. Bukod pa rito, ang paghahanap ng mga Demon Bog ay magiging isang gawain. Ang Tricolor Demon Bog King Baisema ay sapat na malakas para sa ngayon. Tiyak na makakayanan nito ang isang kalahating Diyos na piling tao, napakasaya ni Hansen. Novel Hall History. Kabanata 2159 ang spell ay umaangat ng antas. Pangalan, Super Gene may akda, 12-winged Dark Burning Angel. Eye of Iriset. Lahat ng mga lahi na nagpadala ng mga koponan ng Marquis sa Metal World ay nag-aalala. Naghihintay ang kanilang mga piling tao sa labas ng planeta, ngunit pagkatapos ng kalahating buwan, walang isang Marquis ang bumalik. Nagpadala sila ng ilang higit pang Marquis para malaman kung ano ang maaaring nangyari doon, ngunit wala rin sa kanila ang bumalik. Lahat ng mga matatanda ay nagagalit na sa banta sa kanilang mga tao.
Ang mga unang scout na ipinadala nila sa Metal World ay pumasok at pagkatapos ay lumabas ng walang problema, ngunit ngayon, tila walang isang marquee ang makakabalik. Lubos silang nalilito. Lubos silang nababahala. Kahit na ang 100 marquee ay wala sa mga mas mataas na lahi, sila ay nakikipaglaban para sa teritoryo. Ipinadala nila ang kanilang pinakamahusay na piling tao sa ranggo ng marquee. Ang pagkakaroon ng kanilang mga mandirigma na nakulong sa loob ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga lahing iyon. Sinabi ng puting Metal Beast kay Hansen kung paano siya makakaalis sa Metal World. Ang bagyo na sumalanta sa Metal World ay umiikot sa pagitan ng asul at pula, at karamihan sa oras, ang pag-alis ay imposible. Gayunpaman, sa bawat ikasampung pagpapalit ng kulay, magkakaroon ng maikling pagtigil sa bagyo. Sa panahong iyon lamang makatatakas sa planeta. Nang unang maglakbay doon ang mga demons at ang mga Buddhas, nasa maliit na bintana iyon. Ganoon kung paano nila nagawang pumasok at lumabas. Ngayon, kailangan nilang maghintay ng 10 pulang at asul na bagyo bago subukang umalis sa ibabaw. Sa kabuuan, iyon ay 1 buwan at kalahati. Mayroong ilang panahon pa bago muling mabuksan ang bintana, kaya hindi nagmamadali si Hansen na gumalaw. Tinatamasa ni Hansen ang mga benepisyo ng pakikipagkaibigan kay Metal Eater, at nakakain niya ang metal synergenic fluid araw-araw. Talagang ayaw niyang umalis sa yungib sa ngayon. Gusto niyang uminom ng husto hanggat kaya niya upang ma-level up niya ang The Story of Genes. Pumunta si Hansen para hanapin sina Yuya at ang iba pa. Nanatili sila kasama ang natitira sa Dragon, Buddha, at Demon. Nakaligtas sila sa ilalim ng proteksyon ng isang liblib na yungib. Wala talaga silang panganib, ngunit ang kanilang mga supply ay mabilis na nauubos. Kaya, nagiging desperado silang makahanap ng paraan palabas. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi pa nila nagagawa iyon. Ngunit hindi niya sila nakasama. Nanatili siyang malapit sa puting Metal Beast at patuloy na umiinom ng metal synergenic fluid nito. Habang naghihintay siya sa ikasampung cycle ng mga bagyo, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagsasanay sa The Story of Genes. Sa ilang kadahilanan, ang puting Metal Beast ay walang interes na umalis sa lungsod na bakal. Hindi rin mahayla ni Hansen o maialis ito mula doon. Patuloy na pinagandahan ni Hansen ang metal synergenic fluid, at pagkatapos ng 1 buong buwan, ang The Story of Genes ay sa wakas ay nagsimulang magbago. Ito ay nagiging marquees. Mangyayari na ba ito? Excited si Hansen. Gumamit siya ng napakaraming resources para i-level up ito, at laging nagtataka kung anong mga bagong kapangyarihan ang maaari niyang makamit sa pag-level up nito sa marquees. Interesado kaya ako kung magkakaroon ito ng bagong anyo. Siyempre, kung ang kapangyarihan ay hindi tataas ng proporsyonal, kung gayon ang Geno Art na ito ay hindi magiging balanseng mabuti. Ang mga resources na natupok hanggang ngayon ay magiging basura, at hindi ko pa nga sigurado kung may saysay pa ang pagpapatuloy sa pagsasanay nito. Ang spell armor ay nagsimulang lumiwanag na may banal na liwanag. Ang spell ay kumikinang na ngayon na kasing liwanag ng araw. Boom! Nanginginig ang katawan ni Hansen, at pagkatapos ay nawala ang armor. Kumuha ito ng anyo ng isang babaeng nakatayo ng diretso sa harap ni Hansen. Ang babae ay natatakpan ng banal na liwanag, at ang buhok niya ay umaalo na parang sinag ng araw. Ang 2 pistol na hawak ni Spell ay naging maliwanag din. Nagbigay sila ng napakaraming liwanag na hindi kayang direktang tingnan ni Hansen ang mga ito. Ang katawan ni Hansen ay parang isang mabilis na umaagos na talon na dumadaloy sa loob nito. Ang kanyang katawan ay nakakonekta sa enerhiya ni Spell at nagsimulang lumiwanag ng husto. Boom! Sa wakas, ang liwanag ni Spell ay nagsimulang sumabog na parang bulkan, at isang banal na liwanag ang sumugod sa langit. Lumulutang ang katawan ni Spell sa gitna ng banal na geyser ng liwanag na iyon, at isang kakaibang simbolo ng Spell ang lumitaw sa kanyang noo. Hindi alam ni Hansen kung anong mga pagbabago ang nararanasan ng bulaklak na Spell. Kumikinang ito, ngunit hindi masyadong maliwanag. Ngunit nasa loob ito ng agos ng liwanag, at ang anino ng anyo nito ay malinaw na nakikita. Ang banal na liwanag ay nakatuon sa kanyang noo, at tinipon nito ang mga kapangyarihan ng Spell. Lahat ng liwanag na iyon ay sumisikat sa bulaklak ni Spell. Ang bulaklak ay hindi nagbago, at ang Spell ay mukhang tulad ng dati. Ang battle body ni Spell ay tumaas sa klase ng Marquee. Narinig ni Hansen ang anunsyong ito sa kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay naging mas malakas din. Ang kanyang pisikal na anyo ngayon ay nagpawalang bisa sa kanya sa lahat ng iba pang Marquee. Kahit na ang isang top-class na Dragon Marquee ay hindi magkakaroon ng katawan na maihahambing sa katawan ni Hansen.
Ang nagpagulo kay Hansen ay ang spell ay hindi nakakuha ng bagong anyo, ang kanyang noo ay pinag-isang sama lamang ng isang kakaibang simbolo ng spell. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng simbolo. Lahat sina Yuya, Kon, at ang iba pa ay mukhang malungkot. Matagal na silang naghahanap ng paraan para umalis sa Metal World, ngunit lahat ng kanilang pagsisikap ay nabigo. Malapit na silang maubusan ng mga supply. Karaniwan ng ligtas kapag umalis sila sa yungib sa panahon ng asul na bagyo, ngunit sa pagkakataong ito, nakakita sila ng ilang metal na dragonflies. Pinatay nila ang mga insekto, ngunit mas marami ang lumitaw at hinabol sila pabalik sa kanilang kampo. Umasa sila sa makitid na pasukan ng yungib para labanan ang kanilang mga kalaban, at sa una, gumana ito. Ngunit may ilang dok sa kanilang mga umaatake, at dahil dito, hindi nila kayang pigilan ang kaaway. Putang ina! Nawawalan tayo ng mga tao. Dapat ba tayong umatras? Isang dragonfly ang tumusok ng ngipin sa isang Buddha, at ang isang malaking bahagi ng laman ng kanyang braso ay napunit. Sumigaw siya ng isang nakakapangilabot na sigaw. Lahat ng ating resources ay nandito. Kung mawawalan tayo ng mga iyon, hindi tayo makakaligtas ng matagal kahit anuman ang gawin natin. Dagdag pa, masyadong maraming xenogeneics para tayo ay mag-risk na maghiwa-hiwalay. Iyon lang ang magpapatay sa atin lahat, malamig na sabi ni Yuni. Kung hindi tayo tatakas ngayon, tiyak na mamamatay tayo dito. Sigaw pabalik ng Buddha Marquis. Masyadong maraming xenogeneic sa asul na bagyo sa pagkakataong ito. At may mga dok sa kanila. Hindi natin sila kayang labanan magpakailanman. Si Dragon 8 at Yuya ay nanatiling tahimik habang nagtatalo ang iba. Sa yugtong ito, walang pag-urong. Magpapasya sila kung makakalabas sa Metal World o mamamatay. Patuloy na pinapatay ng grupo ang kaya nilang patayin, ngunit ang ilang marke ay tumakas sa yungib. Gusto nilang subukan ang kanilang mga pagkakataon sa labas ng yungib. Ngunit ang mga dragonflies, nang makita ang mga takas, ay nagmula sa lahat ng dako. Walang lugar na matatakbuhan nila na hindi susundan ng mga dragonflies. Kailangan nilang makipaglaban hanggang sa mapagod sila, at kapag nangyari iyon, ang kanilang mga katawan ay malulunok. Umihil si Dragon 8, at ang iba pa sa kanyang dragon ay sumunod sa kanya para iwanan ang kanilang kampo. Ngunit nang makita niya ang nasa labas, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Kahit ang kanyang gintong katawan ng dragon ay hindi kayang panatilihin ang laban na ito magpakailanman. Inilabas din ni Yuya ang mga estudyante ng Sky Palace kasama niya. Lahat ng dragonflies na iyon ay nagsilapitan sa kanila, at wala silang matatakbuhan. Habang ang kawalan ng pag-asa ay dumarating para agawin ang kanilang mga puso, isang kakaibang bagay ang lumitaw sa loob ng kawan ng mga xenogeneics. Kabanata 2160. Boom! Matinding nakikipaglaban sina Yuya at ang iba pa ng Makar, inig sila ng pagsabog na umalangaw mula sa malayo. May liwanag na sumisikat sa lahat ng mga xenogeneics na iyon. Ang kawan ng mga xenogeneics ay nagsimulang gumalaw na parang sobrang kinakabahan. Boom! May isa pang pagsabog, at ang tunog nito ay nagpasakit sa tainga ng mga marquee. Isang mushroom cloud ang kitang-kita na tumaas sa tanawin sa pagkakataong ito. Kumalat ang shockwave, at ang mga kawan ng mga dragonflies ay sumabog na naging mga piraso lamang. Boom! 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 Maraming iba pang mushroom cloud ang sumabog sa gitna ng hukbo ng mga xenogeneics na bumagsak sa kanila. Maraming bilang ng mga dragonflies ang nawasak, at ang sumunod na vacuum ay sumipsip ng mga buhay na dragonflies pabalik sa mga labi. Isang pulang anino ang lumitaw mula sa alikabok at usok. Mukhang isang lalaking may hawak na rocket launcher, at paulit-ulit, ang mga rocket ay tumalon mula sa cylindrical launcher. Lahat ng nasa paningin ay sinisira. Patuloy na sumabog ang mga rocket na lumilikha ng mga mushroom cloud. Ang metal na lupa at ang mga dragonflies ay parehong sinisira, habang ang mga katawan at mga metal na piraso ay nakakalat sa rehiyon sa isang nakakagulat na pagpapakita ng karahasan. Sa mga labi at bangkay ay lumulutang ang apoy, usok, at alikabok. Ang pulang anino ay parang isang baliw na mamamatay. Patuloy itong sumulong habang nagpapaputok ng mga rocket, binabawasan ang buong lugar sa pagkawasak at mga labi. Sa mga balikat ng baliw na pulang anino na iyon ay ang mukhang isang 6 na taong gulang na babae. Mukhang mausisa siya, at patuloy siyang tumitingin sa paligid. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay isang nakakatawang kaibahan sa kabaliwan ng mga pagsabog na sumisira sa lahat ng nasa paligid nila. Hansen. Sina Yuya at ang mga estudyante ng Sky Palace, nang makita ng mas malinaw ang hugis ng katawan, ay nagsimulang magdiwang. Akala nila ay pinatay si Hansen ng puting metal beast, na tila pinili siya.
Ngunit sa halip na mapatay, lumitaw siya ng kailangan nila ng tulong. Nang makita na ang mga rocket ni Hansen ay makakasira sa parehong Marquis at Duke Xenogeneics, malinaw na ang kanyang kapangyarihan ay tumaas sa panahong ginugol nilang magkahiwalay. Mukhang umabot na siya sa klase ng Marquis. Kung hindi, walang paraan na makapinsala siya sa mga nilalang na iyon. Plano ni Hansen na sumali muli sa koponan ng Sky Palace kapag huminto na ang bagyo dahil gusto niyang manatili sa yungib at uminom ng husto hanggat kaya niya ng metal xenogeneic fluid na iyon. Ngunit ang mga estudyante ng Sky Palace ay nasa panganib, kaya nagpasya siyang wala siyang magagawa kundi umalis sa lungsod na bakal. Ang lalaking ito, naging Marquis na lang ba siya? Nang makita ni Dragon 9 ang lakas ng mga rocket na iyon, nanigas siya. Hindi siya makapaniwala na ang isang Marquis ay may ganoong kapangyarihan. Nagulat din si Dragon 8. Hindi man lang niya susubukang pigilan ang isa sa mga rocket na iyon kahit na ang kanyang gintong katawan ng dragon ay aktibo. Napakahirap paniwalaan na ang isang Marquis ay may ganoong kapangyarihan. At bukod pa sa lahat ng iyon, ang mga pag-atake ay pangmalayuan at area of effect. Hindi lamang mga single target na pag-atake. Nang makita ang mga dukes na tinataboy ni Hansen mula sa langit, ang mukha ni Khan ay pumuti. Anong nakakatakot na kapangyarihan? At nagmumula ito sa katawan ng isang taong Marquis lang. Kung mas maaga siyang naging Marquis, marahil ay nakalaban na niya sina Dollar at Lone Bamboo. Ano ang kanyang Geno Art? Ano ang nagpapalakas at nagpapakakatakot sa kanya? Sa buong universo, natatakot ako na si G. Hansen ay dapat na may pinakakahanga-hangang Geno Art sa isang malaking margin. Kahit sina Dollar o Lone Bamboo ay hindi makakalaban sa kanya, bulong ng isang Buddha Marquis nang may pagkamangha. Lahat ng nakikinig ay sumang-ayon sa sinabi ng Buddha Marquis. Ang kapangyarihang iyon ay isang bagay na hindi nila inaasahan na makita mula sa isang Marquis. Kahit na gamitin ni Dragon 8 ang kanyang mga kapangyarihan ng Evil Breaker Dragon para tawagin ang kanyang maximum na lakas, hindi ito maihahambing sa kapangyarihan ng bawat isa sa mga rocket na iyon. Ngunit ang pinakakatakot na bagay tungkol dito ay ang pag-atake ay isang area of effect. Ang kapangyarihan ay napakalakas, mahirap paniwalaan na lahat ito ay nagmula sa isang Marquis. Sa ilalim ng mga pag-atake ni Hansen, ang walang takot na Xenogeneics ay nagsimulang manginig at manginig. Si Hansen ay parang isang naglalakad na kanyan, masayang pumapatay sa bawat Xenogeneic na nakikita niya. Kahit ang mga docks ay madaling sinisira, lahat ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga pagsabog na iyon. Boom! Boom! Nanginginig ang buong lupa. Ang mga Xenogeneics ay sumisigaw. Ang mga pagsabog ay naririnig mula sa lahat ng dako sa lupain. Kung mayroong isang bagay na hindi malulutas ng isang rocket, gagamit lang siya ng isa pa. Boom! Hawak ni Hansen ang kanyang rocket launcher na parang minigun. Patuloy siyang nagpapaputok sa kawan, at ang mga shockwave at ulap ay natunaw ang mga Xenogeneics sa nakakasuffocate na usok. Nahuli ang Marquis Xenogeneic. Ang mga anunsyo ng pagpatay ay patuloy na nagsasanib. Lahat ay halo-halo, at hindi maayos na matukoy ni Hansen kung ano ang sinasabi. Hindi lamang ito ang kapangyarihan na nakuha niya ng maging Marquis spell. Ito ay ang kapangyarihan ni Hansen na pinagsama sa Break 6 Skies Art na natutunan niya lang. Ang kapangyarihan ni Hansen ay nakakatakot, walang duda. Siya ay tiyak na ang pinakamahusay sa lahat ng Marquis ngayon. At ang mga impact na kaya niyang ibigay sa pamamagitan ng Break 6 Skies ay magpapahintulot sa kanya na patayin ang lahat ng papunta sa kanya. Pakiramdam niya ay kaya niyang sirain ang isang galactic warship. Nang maging Marquis spell, wala nang gagawin si Hansen. Kaya, ginugol niya ang natitirang oras niya sa pagsasaliksik sa Break 6 Skies. Ang kanyang Dangshan Sutra at Diyos na mga spectacle ay nagparamdam sa Break 6 Skies na napakasimple para sa kanya na matutunan. Gumamit din si Hansen ng ilang mga trick para sa kanyang sarili. Kahit siya ay hindi makakayanan ang buong lawak ng Break 6 Skies sa malapit na hanay, kaya pinag-isang sama niya ang kanilang mga kapangyarihan sa mga projectile ni spell. Ang pagpapaputok sa kanila mula sa malayo ay hindi siya masasaktan. Kaya, ito ang perpektong pagsasama. Ang mga rocket at ang mga bala ay may kapangyarihan ng Break 6 Skies. Kahit na natutunan lamang ni Hansen ang unang tier, ang kanyang rocket launcher ay malakas na. Kahit ang isang duke ay hindi makakayanan ito. Ang kapangyarihan ng rocket ay pumihil sa buong hukbo ng Xenogeneic. Gumalaw sina Dragon 8 at Yuya para tulungan si Hansen, ngunit agad silang tumigil. Tumayo lang sila at hinangaan ang gawa ni Hansen. Mga guho, bangkay, at usok na lamang ang natira sa kanyang likuran. Ang buong hukbo ng Xenogeneic ay pinasabog ni Hansen. Nagbigay siya ng masamang tawa. Lahat ng nasa paligid ni Hansen ay sumabog.
Lahat ay nag-iisip, ang lalaking ito ay sumire ng higit pa kaysa sa mga F***ing destroyed. Parang isa siya sa mga destroyed. Ang mga Xenogeneics ay tumatakbo na ngayon. Ang buong lugar ay parang isang sementeryo sa gitna mismo ng impyerno. Hawak ni Hansen ang kanyang rocket launcher nang walang pakialam, ang maliit na babae ay nakaupo pa rin sa kanyang balikat. Lumapit siya sa mga marquee mula sa mga guho. Naramdaman ni na Dragon 8 at ng iba pa ang isang malaking pangangilabot na tumama sa kanila. Hindi nila mapigil ang mapa address. Yuya, ayos ka lang. Tanong ni Hansen, tinitignan ng mga mandirigmang natipon sa harap niya. Hindi, oo. Ibig kong sabihin, ayos lang kami. Masyadong nagulat si Yuya para masagot siya ng maayos. Ang utak niya ay nalag para sa isang sandali, ngunit dahan-dahan itong nagsimulang gumana muli, ngayon na tinanong na siya. Guru Hansen, ang iyong Geno art ay napakaganda. Biglang sabi ni Whiterill nang walang anumang pagkapahiya. Ang galing. Ang kasanayang ito ay hindi matatalo. Pinasabog niya ang mga docs. Baliw ito. Kung si Guru Hansen ay isang marquee, si Dollar ay hindi na maituturing na number 1 marquee. Tiyak iyan. Masayang pinag-usapan ito ng lahat ng estudyante. Lahat sila ay tinukoy si Hansen gamit ang titulong guro dahil ang lahat ng pagsabog ay napakakahanga-hanga. Sobrang hinahangaan nila siya para magsalita na parang nasa parehong antas sila.